Sa mga balitang pambansa, dapat solido ang kaso at dapat matibay ang mga ebidensya laban sa mga sangkot sa maanumaliang flood control projects. Yan ang giit ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang podcast episode. Ayon po sa Pangulong Marcos Jr., hindi raw dapat madaliin ang investigasyon para hindi mabasura ang kaso. Hindi rin daw pwedeng nag-resign lang okay na. Dapat daw mayroong managot. Binigyang diin din ng Pangulong Marcos Jr. na hindi niya inilantad ang anomalya para lamang sa politika. I think we're already there. Yeah. Why would I even start such a thing if it was somehow for political advantage? Yes. The reason I brought it up and made it part of the national discourse was quite simply because this could not go on. Yan nga po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, iniimbestigahan na ng DPWH ang isang pag-aaral na 115 billion pesos na pondo ay napunta lamang sa tinatawag na shadow flood control projects. Ito po yung mga proyektong kontrabaha na hindi nakalista sa ilalim ng flood management program ng gobyerno. Nakita po ito ng National College of Public Administration and Governance o NCPAG ng University of the Philippines. Base po sa kanilang pag-aaral, kahit daw tinaasan ng alokasyon sa disaster risk reduction related infrastructure, tumataas at tumitindi pa ang pinsala ng mga nasabing kalamidad. Kahapon po mga kapatid, sa aming ugnayan kay DPWH Secretary Vince Dizon, sinasabi po niya na kakatanggap din lamang daw po nila nitong naging study nga ng UPNCPAG at sila daw po'y nag-aaral na ukol dito. Dito nga po sa 115 billion pesos umano na pondo para sa shadow flood control projects. Samantala sa iba pang balita, umarangkada na po kahapon ang rehabilitasyon sa mga tulay at kalsadang nasira po ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, tinatayang aabot po sa 2.5 billion pesos ang halaga ng mga napinsalang infrastruktura sa nasabing probinsya. Bukod pa rito ang mga napinsalang eskwelahan, ospital at maging ang mga nasirang evacuation center. Ayon kay Dizon, kabilang sa pagkukuhanan ng pondo sa rehab, ang Quick Response Fund na inilabas ng Budget Department. Kung kulangin, mayroon pa naman daw paghuhugutan ng pera ang DPWH. Initially po, kukuha po tayo sa yung Quick Response Fund. Nag-release na po ng 1 billion ang DBM. Pero meron naman pong pagkukuhanan pa na pondo ang DPWH. Meron pong ibang sources, primarily po yung savings po na nanggaling pa po nung 2024. Pwede pong paggamitan din po yon. Yan nga po ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!